Happy 5th year anniversary Air 214 family. Yes, on behalf of Air 214 family, I'm Nainay Rian. Pumabati po sa atin, ka-familia ng happy 5th year anniversary. Yes, 5 years na po tayong kumaka-faith sa ating Panginoon and magpatuloy lang po. And palagi po nating tandaan, always keep the faith burning. And yes, muli, happy anniversary po sa ating lahat, ka-familia. Yun, since 5 years na po ang Air 214, so magbibigay lang po ako ng short, filtered history po about sa Air 214. Ito naman po ay para sa ating mga bagong members po dito sa Air 214. So, maraming beses ko na rin po itong nabanggit sa aking mga testimonies, sa aking every anniversary. But then, ito po ay isang request na magbigay ako ng short history po ng Air 214. So, nag-start talaga ang Air 214 2019. It's pandemic time. And yung Air 214, yung Air, it's Holy Spirit, and ang 214, it's February 14, and it's love. And worldly PR pa siya talaga. And nagkaroon po kami ng tail light naman po ng Air 214, which is ang ating family, noong June 20, 2020. Kaya po 5 years na po tayo ngayon. And way back 2019, dito sa PR, nagsimula po tayo sa worldly songs, and may mga na-met po tayo mga pastors. And ang unang-una ko pong na-met na pastor ay si Pastor Ray, and siya po ang nag-introduce ng Word of God dito sa Air 214. And doon din po nagsimula ang worship song. And marami po tayong mga visitors na mga OFW, mostly OFW, and dito sila kumakanta. And dito sila umiiyak. And ako naman, advice ako sa baba. So, doon siya nag-start na what if yung kantahin natin ay mga worship song na lang. So, doon siya nag-start, and meron din kaming preaching. And tuloy-tuloy na siya. And dito ko rin na-met ang mga pastors, no? Na mga worshipers like Pastor G. Pumasok siya dito sa Air 214. Isa siya sa mga worshipers. Si Pastor Vanchi, na nag-testify pa yan si Pastor Vanchi, no? And yun, dito rin ako naka-encounter ng mga 5 big waves, no, sa Star Maker. And of course, hindi lang puro saya, no, meron ding tayong mararanasan na rocky road sa buhay. So ito nga yung sinasabi ko na 5 big waves talaga, kasi ito yung pinakamasakit na nangyari sa akin, no, dito sa Star Maker, dahil nga ako yung ng Air 214. So sa akin talaga una tumatama yung sakit. And that 5 big waves, no, ay isa din siyang blessing. Isa din siyang blessing sa atin dito sa Star Maker, kasi yung 5 big waves na yan ngayon ay 5 big ministry na. Okay? And yun ang way ng ating Panginoon para po mas marami ang mag-spread ng Word of God, no? So, through that 5 big ministries ngayon, ay marami na po tayong mga ginagamit ang ating Panginoon. Alright? So, kumbaga, nagkaroon ng bunga ang Air 214, and yun ay ang 5 ministry ngayon dito sa Star Maker. So, blessing po yun mula sa ating Panginoon. Though, maraming maraming hirap, no? But then, yun yung yun yung fruit na
nangyari sa mga sakit na yon, may fruit na nangyari. So, yun nga po yung 5 big ministries na yun. And, ngayon naman po, meron na tayong bagong AIR 214 family na meaning, right? Yung AIR means A stands for adoration to God, I stands for inspired by God's word, and yung R stands for God's revelation, and ang 214 means together in one mission forever. Ayan, kaya marami pong, though maraming nawala, pero marami naman pong ibinalik ang ating Panginoon. At marami pa po siyang idinagdag. Hello, good evening mga kapatid ko sa AIR 214 Family Ministry. Especially sa atin pong Sisi Cap Rian. Good evening sa iyo, Sisi Cap. Also to my resident pastors, Pastor Arnold and Sisi Chet. Also sa ating mga group leaders, sa team leaders natin from Monday to Sunday, and to the rest of the members of AIR 214 Ministry. Ayan. Happy 5th year anniversary po sa ating lahat. Praise the Lord sa 5 taong faithfulness ng Panginoon, ng goodness niya na hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan, bagkus pinapalaki pa at pinapalawak ng Panginoong Diyos yung kanyang gawain dito sa AIR 214 Ministry. Ayan. Happy 5th year anniversary po sa atin muli. And of course, I made this video because I want to share my greetings to each one of us, And yung greeting ko ay hindi po malalayo na. Hindi na lalayo. Doon na lang tayo sa pangalan natin sa AIR 214. Ayan. Where sa kahulugan po ng AIR 214, for me, this 5th year anniversary natin is letter A. Dapat ngayong 5 taon natin, we continue to anchor ourselves in the Lord. Kasi kung tutuusin, si Lord naman talaga yung dahilan kung bakit nananatili at nandito pa tayo, because siya yung ating punot dulo kumbaga ng lahat ng ginagawa natin dito sa AIR 214 Ministry. And let's continue to anchor that. So by standing firm in Him, be rooted in His truth and love of the Lord Jesus Christ. Doon natin i-angkla yung buhay natin bilang isang pamilya dito sa Star Maker. And then letter I, we should continue to ignite our faith and fellowship with one another. Igniting ourselves, ibig sabihin po, spread natin yung light at yung passion ng Panginoong Diyos in building strong and Christ-centered relationship dito po sa AIR 214 Ministry. Kasi kailangan ito dahil hindi po tayo paurong na pag-exist, but umuusad po kasi tayo. So kailangan po ng mapaigting natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos, and at the same time yung relationship po natin lahat ay mapaigi natin, dahil pag may unity po sa relationship natin, ito po yung isa din sa angkla natin na hindi tayo mawawala sa pinaka-purpose ng Panginoon, why we exist here in Star Maker as a family. And of course, sa R po, we have to radiate God's glory. Let our lives be a channel of His light, na kung saan man tayo pumaroon, saan man tayo pumunta na PR, saan man tayo nakikibahagi sa gawain ng Panginoon Diyos, may it be in virtual or in physical church natin, is nandoon pa rin, niraradiate natin yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? And of course, yung 214, ibig sabihin dito natin kunin sa Ephesians chapter 2, verse 14, at babasahin ko po sa inyo yung sinasabi dito sa Ephesians 2, verse 14. Sabi, for He Himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier and dividing wall of hostility. Ano ba yun? Hostility, This is a reminder for us na sa Ephesians 2 verse 14, so ando pa rin ang 2:14. Ibig sabihin na we are united
reconciled, and called to walk together in peace. Yun po tayo bilang mga anak ng Diyos dito sa Air 214 Ministry. Ayan, so happy may all this what I mentioned, anchor ourselves, no, in Christ, and then igniting, no, the light and the love we have in Christ Jesus, and of course irradiate natin yung love at glory ng Panginoon saan man tayo pumaroon parito, no. And ito yung sa 2:14 sa Ephesians chapter 2 verse 14 na nire-remind tayo na dapat mag-unite tayo, mag-isa tayo sa kung anong kalooban ng Panginoong Diyos. Dahil pag may unity, no, at may reconciliation, at tinatawag tayo ng Panginoon na mamuhay tayo sa katawagan ng peace, no, magagawa ng Panginoon yung kalooban niya, yung gusto niya na gawin sa ating kalagitnaan, sa ating buhay, and at the same time sa atin bilang isang pamilya dito sa Star Maker platform. And let the glory of the Lord, no, shown upon each one of us, at maging example tayo sa ibang mga Christian family, of course with reverence sa calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So patuloy lang tayo mga kapatid, huwag tayong mawalan ng anong tawag doon, ng drive, no, to continue, keep on keeping on serving the Lord, because we know that our labor is not in vain. So happy 5th year anniversary to all of us. More of Him, the best is yet to come, kaya huwag tayong tumigil mga kapatid. God bless each one of us. Isang pinagpalang araw sa ating pong lahat. Gusto ko lang pong bumati ng 5th year anniversary sa Air 214 family. Yan, very significant yung number 5 pag pinag-uusapan ay patungkol sa Biblia. Maraming example ang ginamit po dyan. Ang halimbawa yung 5 books of Moses, yung 5 loaves of bread, at yung 5-fold ministry. Dito po yan nagsisilbing paalala sa atin ng kadakilaan ng ating Diyos, yung kasaganaan ng kanyang kahabagan at provision sa ating mga buhay. At nagsisimbolo rin ito ng pagiging balanse sa pagitan ng God's sovereignty and human responsibility. At ito'y pagpapakita rin ng ating pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos at ng kanyang pag-ibig sa atin. Yan, isang pagbati muli sa katagumpayan sa ika-5 taon anibersaryo ng Air 214 family. Patuloy tayo sa paglilingkod. Patuloy nating maranasan ang kanyang kabutihan. Ang gandang loob at patuloy na pagpapahintulot sa atin na magamit niya para sa kapurihan at kaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. Muli, ang inyong kapatid, ang lingkod ng Panginoon, Pastor Arnold, ay bumabati sa inyo, sa ating lahat, ng happy 5th anniversary Air 214 family. Happy 5 years anniversary Air 214. Ayan. Hindi lang po actually yung sa loob, na nasa loob sa Air 214, pati ating mga regular attendees, visitors, first-timers, mga Christians from other Christian families na walang sawang sumusuporta po sa ministry ng Panginoon dito sa Air 214. Kafamilya na po namin kayo. So, we know and we believe na dapat lang din kayong i-greet ng happy anniversary. Ayan. Amen. Praise God. So, 5 years.
5 years of God's faithfulness, goodness, and divine protection dito sa ministry na to. Amen. Dahil alam niyo po, kung wala po talaga ang Panginoon dito sa ministry na to, matagal nang wala ang Air 214. And narinig niyo naman po ang ating Nairian kanina. Sinabi niya na ang daming pinagdaanan ng Air 214. No, and wala po ako sa first part, pero yung mga second part, andun na po ako. At ano po ako doon? Isa ako sa witnesses kung anong ginawa ng Panginoon dito sa Air 214, kung paano niya pinreserve, paano niya tinransform. No, praise God. Like last year po, doon po yung pinaka big transition po dito sa Air 214. Na akala po ng ating Nairian na wala na ang Air 214. Pero nagpatuloy at yun na nga, nagpadala ng napakaraming mga manggagawa ang Panginoon. And ito tayo ngayon. Amen. So yun na nga po, no, narinig na po natin ang ating Captain Nairian kanina, and narinig din po natin ang ating dalawang resident pastor na si Pastor Arnold at saka si Pastor Tony, no? And ako po, ang inyong lingkod ay isa sa mga resident pastora din po dito sa Air 214, si Sis Chet, na? And kung titignan nyo, wala po kaming head pastor na tao. Ang head pastor po namin ay aming Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, kasi nung pong nag-umpisa po yung transition, tinanong ko po ang Panginoon, Lord, ano po bang gusto ninyong mangyari sa Air 214? Sabi niya, remember the days before Saul. So, those were the days na walang king na tao. Ang Panginoon, the unseen God is the King. So, ganun din po ang ginagawa dito sa Air 214. Ito yung inaano namin na, kaya pala, ito yung nilalagay namin sa aming mga puso at isipan na ang tunay na head pastor, ang tunay na gumagalaw dito sa church na to, ang ating Panginoong Jesus. Kaya lahat ng mga nangyayari dito sa Air 214, prayer po. Nag-uumpisa yan sa prayer. Team leader, i-assign yung mga members, no? Nagpe-pray po ang team leader. Ang mga preachers, hindi po basta-basta yan. Pag merong nag-suggest na pwede si ganito, si ganyan, ma-expect nyo pong sasagutin namin kayo ng pag-pray muna po natin, no? And there are times na pinagpe-pray namin at nag-oo ang Panginoon at minsan naman hindi po, no? Kaya pasensya na po sa mga, kung meron po na nakikinig ngayon na naghihintay pa po ng tamang panahon na gusto niyang mag-preach pero hindi pa oras. Hindi naman po namin inaayawan na mag-preach ang mga tao dito, pero in God's perfect time. Kumbaga, yung word is hintayin muna natin na Panginoon, or wag muna po siguro ngayon. Parang ganun, no? Kasi nga pinagpe-pray po kayo. Kaya yung mga preachers po na narinig ninyo, pinag-pray po yung mga yan, mga ilang months, no? Grabe po, no? So, yun na nga, ano po bang pwede ko sabihin, Lord? Tinanong ko kanina ang Panginoon, yun na ba? Okay. Tinanong ko po kanina actually yung Panginoon kung ano yung message na i-share ko sa inyo. He made me remember one instance this week. Actually, matagal na pong naririnig ito, pero yung latest po this week. No, meron pong isang tao, there is this one man, no, clue, lalaki, o one man.
Sinabi niya na Air 214 is a mega church in SM. So at first I was offended. Kasi syempre, we all know the quotation, the negative quotation of mega church, 'di ba? Prosperity gospel, kaya dumadami yung mga tao dahil kinikiliti yung tenga ng mga tao, no? Na-offend ako kasi una sa lahat, dito sa Air 214 wala na pong pera-pera dito. Siguro kung dati meron, ngayon wala na, no? Palagi niyo pong naririnig si Nairian sa interlude niya, that this ministry, no? We don't receive any love gifts, tithes, and offerings, or any monetary donations. We are all bond servants of God, so every service rendered here is done freely and wholeheartedly. However, if you wish to bless the workers, it should be a personal transaction. So, kung may mga generous po na tinatouch ang Panginoon, general transaction yun, hindi sinasama ang ministry dahil yun na nga po, no? Wala pong pera-pera dito at yung mga preachers po, hindi po yan nabibigyan ng pera, no? Lahat po tayo dito bond servants. So yun, no? Tapos pangalawa, no? Actually ako yung pinupunto niya, sabi niya gano'n na kaya daw dumadami yung mga tao sa Air 214 kasi tinutulungan ko. In the first place, paano ko tutulungan? Wala po ako trabaho. I don't have any job. No? It's all because of God's grace na nakakaahon tayo. No? Praise God po. Because our God is the God who provides. Amen? Ayun. Pero, pinagpipray ko rin po na magkaroon ako ng trabaho. And I claim it. So, yun na nga po. No? And then, yung pangatlo, yung sinasabi niya na yung pinipreach ko lang daw yung mga gusto ng mga tao. Ilang beses po ba nating narinig si Nairian na magsasabi na pag ako na po yung mag-word of God, ano po yung sinasabi ng Nairian? Mabubukulan na naman ba tayo dito? 'Di ba? So, hindi totoo yun. And hindi ko naman message ng Panginoon. At kaya siguro although nare-rebuke po tayo, pero hindi masakit kasi hindi condemnation ang nafe-feel natin, kundi conviction sa Panginoon. And hindi ko siya message po siya ng Panginoon. Amen? So, yun po. So na-offend ako. And personally, I myself, no, tao din po ako, nagkakamali pa din, no? Hindi po ako perfecto. That's why I need Jesus always, no? Hindi rin po ako nagmamagaling, no? Aminin ko po sa inyo, wala po akong kakayahan kung hindi ako sasamahan ng banal na spirito, no? So, ayun na nga, na-offend po ako. Pero sabi sa akin ng Panginoon, pinaalala sa akin ng Panginoon yung early church, no? Yun, 'di ba? Acts, 'di ba? Mga nasisave 5,000, ganun. And then pinaalala po sa akin ng Panginoon yung pag nasasabihan ka na banal, 'di ba? Tayo, 'di ba? Pag once na may nagsabi sa atin, banal, no, offend tayo. Pero kung titignan mo, banal naman talaga tayo eh. Hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa Panginoon. Amen? So, dapat hindi tayo ma-offend, no? Praise God, nakikita tayong banal. Amen? So, parang ganun din po. Sabi sa akin ng Panginoon, magalak ka. Be joyful that even He can't deny and see the fruitfulness of the ministry. Kaya tinatawag niyang mega church. So, simula po nung narinig ko na tinawag niya ng mega church, praise God. Now, even it is sarcastic, he cannot deny that the Air 214 is fruitful. No? And it's not because of us. It's not because of the leaders. It's not because of the pastors, the preachers, the servants. It's all because of Jesus. Amen? Sabi nga, ang ministry, it's all about Jesus. It's for Jesus. It's through Jesus. It's to Jesus. So, lahat ng yan,
lahat po ng yan ay sa Panginoon. No? We are just His bond servants, His vessels, no? Empty vessels. Kaya magpatuloy lang tayong magpagamit sa ating Panginoon. Let us keep on surrendering everything to God, di ba? Sabi sa John 6:63, the flesh doesn't help at all, no? John 6:63b, no? Kaya yun po, no? Palagi po nating ilagay sa puso natin, Air 214, amen? Hindi po tayo fruitful dahil sa ating sarili, kung hindi dahil sa Panginoon. Nagpapadala po ang Panginoon ng mga tao dito sa ministry dahil gusto niya itong baguhin. Amen? So, praise God. Hallelujah. Kung yan po yung nasa isip niya, hallelujah, praise God, all glory to God. And tayo naman po, no? Let us continue serving God. Hallelujah. And yes, Lord, naalala ko yung dalawang word ng Panginoon nung January, no? January nung first itong January na to, no? That this year 2025 will be a season of insight and harvest. Kaya ngayon po nakikita natin ang dami nating natututunan, 'di ba? Ang sabi nga, we are not just being informed. God is not just adding information sa ano natin sa mga sa buhay natin, but God is also transforming us, no? So yung mga insight, yung mga revelation po na dumadaloy sa bawat isa sa atin, no? Galing yan, lahat yan sa Panginoon. And it's outpouring for this year dahil yun ang sinabi niya. And then harvest, no? Kay Pastora Tony naman po pinadaan, no? Kaya tignan mo, ang daming mga... yes, baby, you go there. Pasensya na po yung mga bata. Ano kasi yun, Lord? Hallelujah. Ay, thank you, Lord. Yung harvest, no? Pinadaloy po kay Pastora Tony. Kaya tignan mo, ang daming mga bago po. Ang dami pong kukumit ngayon. Tandaan po natin, ang isang ministry na kahit na marami ang programa, marami ang mga leaders, maraming ideas yan, pag hindi po gumagalaw ang banal na spirito, walang mangyayari. Walang magko-commit, walang matatransform, walang hindi magiging fruitful ang ministry. Dahil ang ministry po ay hindi po trabaho ng tao. Trabaho po yan ng banal na spirito. And gagamitin po niya tayo. So let us continue to yield unto the Holy Spirit. Let us continue to surrender everything to God sa nangyayari dito sa ministry na to. So again, happy 5 years anniversary, Year 214, sa lahat po sa atin. And let us be thankful to God na andito tayo. At lalo na po yung mga hindi po umalis sa Year 214. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Ayan, saglit lang po. Babies, come here. Babies! LJ, Casey, come here. Come here. Say to them, Happy Anniversary, Year 214. Say it. Louder. Happy Anniversary. Happy Anniversary. Year 214. Year 214. Yes. God bless. Say God bless. God bless. How about LJ? Say Happy Anniversary, Year 214. Happy Anniversary and for God bless. God bless. Yan. That's too loud. God bless po. In the midst of COVID shadow fight, a
vision from God emerge with light. Worldly comrades turn family dear. Air 214's mission now crystal clear. We adore our Father, we're inspired by Jesus Christ. Revelations flow from the Holy Spirit. Together in evangelism, discipleship we stand, serving the Lord forever and ever. Waiting on His guidance as bond servants we strive, marching to grace where His praises arise, seeking His presence, worship our guide, listening to His word with hearts open wide. We adore our Father, we're inspired by Jesus Christ. Revelations flow from the Holy Spirit. Together in evangelism, discipleship we stand, serving the Lord forever and ever. Empowered by the Spirit, living His way, for the teachings of Jesus will faithfully stay. This ministry is Christ, His name we proclaim. Air 214's mission to glorify His name. We adore our Father, we're inspired by Jesus Christ. Revelations flow from the Holy Spirit. Together in evangelism, discipleship we stand, serving the Lord forever and ever. Forever we'll follow with grace as our song, in Air 214 where we all belong. Guided by His love, empowered and free, this ministry belongs to Jesus eternally. We adore our Father, we're inspired by Jesus Christ. Revelations flow from the Holy Spirit. Together in evangelism, discipleship we stand, serving the Lord forever and ever. Adoring the Father, the Lord Most High, inspired by the Word we stand secure, revealed by the Holy Spirit, strong and pure, disciples forever in Jesus' name. 5 years of mercy, 5 years of light. Jesus, you held us close, you fought every fight. You are the reason we rise and we move, the head of this ministry, forever our proof. Built on Jesus, led by grace, we are a people marked by faith. In Air 214 we lift you high,
on Jesus, led by grace. We are a people marked by faith. In Air 214, we lift you high, adoring the Father, the Lord Most High. Inspired by the Word, we stand secure, revealed by the hate, fresh, strong and pure. Built on Jesus, led by grace. We are a people marked by faith. In Air 214, we lift you high, adoring the Father, the Lord Most High. Inspired by the Word, we stand secure, revealed by the Holy Spirit, strong and pure. One mission, one heart, one holy flame, disciples forever in Jesus' name. Disciples forever in Jesus' name.